Agimat ni Paraon. Mga kaagimat, merong nag-message sa akin again, another na link na sinend sa akin. Meron daw isang pari na ano sa akin, bali na tumitira. Sinagot niya yung marami siyang explanation about sa previous ko na video about kay Darwin, yung pare na Katoliko na palaging nambabash na mga albularyo. Tapos siya si Wendell ata yun, si Wendell. So marami siyang mga sinasabi, meron siyang thumbnails, ipapakita ko ngayon dito para at saka explain ko kung gaano to, anong itsura thumbnails niya, kasi nakakatawa. Kasi nagsinungaling siya sa merong hindi totoo sa mga sinasabi niya na about sa galit na galit daw ako kay Father Darwin, which is hindi naman totoo. Hindi naman ako nagpakita na nagalit ako o pero paratang lang niya yun. So pakita ko ngayon ang thumbnails. Mga kaagimat, ito yung thumbnails ng pari na vlogger, si Wendell. So, sa kanyang thumbnails, merong albularyo, galit na galit kay Father Darwin Gitano. So, dito pa lang mga kaagimat, sinungaling na si Mr. Wendell kasi hindi naman ako galit na galit kay Darwin Gitano. So, bakit naman ako magagalit sa kanya? Hindi naman kami nag-away. In fact, natatawa pa nga ako. So, isa itong malaking kasinungalingan mga kaagimat. Tapos, sa mga picture, sa thumbnails niya, inilagay niya yung mukha ko, ang mukha ni Darwin, mukha ng isang pare. Tapos, dun sa likod, hindi yun kasali sa topic. Pero inilagay pa rin nila. Ewan ko, nadama yung ibang tao na hindi kasali sa usapan. Tapos merong pasyente na nanggamot ata ito. So, hindi siya part ng hindi siya kasali dito. Pero hindi ko yan kilala kung sino yung parang albularyo base sa itsura. So, dito na mga kaagimat, sa thumbnails niya, isa tong malaking kasinungalingan. Kahit yung picture dyan sa background na albularyo, hindi ko yan kilala, hindi kasali sa usapan. Pero sinali niya, dinamay niya. So, mali itong ganito mga kaagimat. Tapos yung galit na galit ako, sabi niya, wala namang proof na nagalit ako. Kung tingnan nyo yung previous video ko, wala akong pinakitang kahit na konting, wala akong pinakitang galit sa kay Darwin. Hindi ako nagmura or simple lang na usapan, real talk lang mga kaagimat. Pero hindi ako nagpakita ng galit at hindi ako talaga tunay na galit sa kanya. Ang sa akin lang ay mapakita, ma-share ko kung ano yung katotohanan. Tapos mga kaagimat, meron din ako ipakita na video niya na nagsasabi na si Kabading ata yun, yung pari din na Kabading ang apelyido, Winston Kabading. So, nagsasabi sila na saan daw galing ang kapangyarihan ng albularyo. Which is, pakita ko dito sa video na to para malaman ninyo. Yun bang sa albularyo ay ang kapangyarihan nila ay galing sa Diyos? Ano ang aral ng simbahan tungkol dito? Pakinggan natin si Father Winston Kabading, Order of Preachers. Bakit po ba hindi kinikilala ng simbahan ng mga albularyo bilang katuwang? Ang sagot, dahil ang power nila ay hindi galing sa Diyos. Pag tinanong mo sila, saan nyo nakuha ang inyong kapangyarihan? May mga sasagot diyan, naaman ako sa aking ninuno. Saan nakuha ng inyong ninuno? May nagbigay na kapangyarihan ng duwende or engkanto. Or may ibinigay na bato. At yung batong yon nilulon at dahil doon, nakapagsimulang
manggamot. Hindi po ba't mga dasal at orasyon din naman ng simbahan ng kanilang sinasambi kapag nanggagamot sila ng mga nasapian? Totoo yun. Pero those are simply words. Dasalin mo ito. Magdasal ka ng Ama namin. Magsimba ka, magkumpisal ka. Pag nagawa mo na yan, bumalik ka sa akin at ibibigay ko tong orasyon na ito, itong langis na ito, na gagamitin mo. Ito yung tinatawag nating occult ritual. Andun yung panloloko. Using what seems to be Catholic prayers, gestures, and rituals, pero the intention of doing them is not according to the mind of the church, but according to the mind of the occult practitioner. Base sa sinasabi niya mga kaagimat, ang kapangyarihan daw ng mga albularyo ay hindi galing sa Diyos, which is mali siya. Kasi kung pagmasdan mo mga albularyo ngayon ng mga vlogger, makikita mo na nagdasal yun sa Diyos, sa tunay na Diyos. Pero marami din tayong nakikita ng mga pagans, yung kaalaman nila based pa nung unang panahon, yung mga sa mga engkanto, galing sa mga duwende, galing sa kapangyarihan ng paggamot ng mga elemental spirits. So mag-offering sila, mga ritual, mga ganon. Kung hindi ka Christian, syempre mali 'yun. Mali 'yun. Pero sa panahon kasi ngayon, kung pagmasdan mo yung mga albularyo, kahit yung prayer mo palagi is magamit ka ng name ni Jesus, tapos magdasal ka based sa Bible. Kung hindi ka Catholic, sasabihin ka nila faith healer ka, albularyo ka, demonic ka. Yan kasi yung mga stereotype na klase sa tao. Tapos sasabihin nila, sa demonyo yan sa iyo. Pero hindi nila narinig ang dasal mo galing sa Diyos. Ang Diyos narinig niyan sa iyo na nagdasal ka ng tunay, nagdasal ka ng totoo sa Kanya. Pero yung mga pare, ginajudge ka na kahit hindi nila narinig. Nakikita ka lang na, albularyo yan, hindi yan, mali yan, hindi yan, sa demonyo yan sa Kanya. So, ganyan yung mga judgment nila. Kahit hindi totoo na lahat ng kapangyarihan ng albularyo galing sa mga duwende, kapre, or mga engkanto. Hindi yan totoo. Huwag kayo paloko sa mga pare. Kasi hindi yan totoo. Hindi naman nila alam yan lahat. Kung tatanungin mo yung mga albularyo, pabasa nila yung mga prayers nila, galing yun sa tunay na Diyos. In fact, mga Catholic prayer pa. At saka, deep inside, nakikita mo, mga albularyo ngayon, mga Christian na. Kasi ang Diyos nagbigay sa atin ng power of healing. Tayo ay pwede makapagpanggamot. Nandyan yan sa Bible. Alam na nila yan. Pangalawa mga kaagimat, yung kang kabading, yung sabi niya, gestures ng Catholic, pero panuloko daw na ginagamit ng mga albularyo. Hindi yun totoo mga kaagimat kasi hindi naman tama yun na ang simbahan lang insakto. Na kahit ibang mga churches, ibang mga Christian, mga evangelical Christian, mga born again, hindi sila Catholic pero nakapanggamot din naman sila. Hindi ibig sabihin na hindi part ng Catholic, sila lang ang tama tapos yung iba mali na lahat. Kahit yung gumagamit ka ng prayer ng Jesus, in the name of Jesus, tapos iba yung style mo sa pagdasal, hindi sa mata ng Diyos. Kung siya lang talaga ang dinadasalan mo at wala ng iba, hindi yun mali. Pero sa Catholic, kung hindi ka part ng circle nila, mali na yun at demonic na para sa kanila. I-judge ka na demonic kasi hindi ka Catholic, yung style mo iba. Hindi ka dumaan sa kanilang proseso. Hindi kayo pareho ng style. So, para sa kanila, demonic na yun. Isa sa mga example mga kagimat, ang yung sacraments ng mga Saint Benedict Medal. Sacraments sa Catholic, pero ginagamit ito ng mga albularyo ngayon, tapos tinatawag nila, sila mismo tumatawag na agimat. Meron silang agimat, kung hindi nila maklaro ano yun, nakasuot sa mga albularyo na sa loob ng kanilang katawan, tapos judges ka, demonic yan, meron agimat, meron anting-anting, yung anting-anting yan, medalyon yan, sa demonyo yan, pero hindi nila alam, Saint Benedict medallion. Tapos kung sila magsuot, hindi yun agimat, sacramentals yun.
So, sila din mismo magja-judge na demonic din ang mga ganyan kung ibang tao ang magsuot. Mga kagimat, meron pa siyang pinapakita na isa pang video about chakra, third eye, mga ganyan. Isa yung pare din na kasama niya, tropa nila Darwin, nag-explain dito. So, pakinggan ninyo mga kagimat. Yesos, ito ang pahayag ni Father Joses. Because to be able to connect with yung tinatawag nating supernatural world, kailangan natin ng grasya, sanctifying grace, faith, prayer. Hindi yung bubuksan mo yung third eye mo para makipag-usap sa mga anghel. Okay? That's why itong mga movements na ginagawa sa yoga, they are movements of worship. Okay? So, this is the teaching of the church. And they can open your different energy centers, or we call it chakras, that's the whole term. Okay? And once you do that, you become open to the influence of the preternatural world around us. That means the world of the fallen angels. Magiging vulnerable ka. Oh. Possible ang oppression or even possession. Kaya nga yung mga tao nagbubukas ng third eye nila, later on nakakita na siya nila mga spirito, and later on yung mga spirito na yan, sinasaniban at sinasapian na sila. About dun sa explain niya mga kagimat na third eye chakra or mga 7 chakras na meditation, actually out of the topic na yan mga kagimat. Yung mga albularyo hindi gumagamit yan kasi style yan ng mga Hinduism and Buddhism. Hindi sila Catholic, hindi sila Christian, iba yung sistema nila. Pero since hindi sila Catholic, dinadown ng mga Katolikong pare. Evil yun kasi iba yung religion nila. So, dinadown nila. Pero kung totoo man yung sinasabi niya na may vulnerable, magiging demonic, possessed daw, kuno, kung once na mag-meditate ka, hindi sana lahat ng mga Hindu na possessed na ngayon. O bakit bakit normal lang sila hanggang ngayon? O bakit yung pag-iisip nila normal lang? Yung mga Buddhist, yung mga monks, yung mga tao na hindi Christian na nag-practice ng ganyang religion sa Hinduism and Buddhism, tsaka Taoism, marami kasi yung mga branches. Bakit hindi sila na-possess? Bakit normal pa hanggang kahit yung ibang tao nandito na sa Pilipinas na nagpo-practice ng mga yoga, mga Christian na nagpo-practice ng yoga, bakit hindi sila na-possess? Na-possess na sana yan lahat. Kahit hindi nag-practice ng mga yoga, meron naman talagang napupossess. Kung totoo yan, sinasabi nila. O bakit ang dami ng mga Hindu? Simula pa noong unang panahon hanggang ngayon, normal lang naman sila. In fact, marami nga sila mga movie, mga matatalino. Merong isang kliyente namin dito na nagtatrabaho sa isang company. Isa siyang manager ng isang planta dito sa Mindanao. Hinduism siya. Tapos the way siya isa siyang engineer, tapos tama na pag-manage niya sa plant, sa mga tao at sa lahat. So, bakit? Di sana puriring na siya kasi na-possess na siya. Tapos Hinduism siya, na-practice siya ng mga yoga. Kung totoo yung sinasabi niya, di sana na-possess na yun sila. Kalokohan. Hagimat, isa din sa mga question niya about yung reverend, ipakita ko dito sa video na to, yung sinasabi niya. Si Father siya, hindi kasi ako Catholic. So ngayon kanina tinawag na niya ng Father, pero huli na sinabi niya tatawag ba umano siya ng Father na hindi naman siya Katoliko, kaya so Darwin lang siguro or Reverend. Reverend. Ewan ko kung nagbabasa ba sila ng Biblia. Bakit nagbabasa ng Biblia? Kung bawal para sa kanila ang pagtawag na Father, saan mabasa sa Biblia pwedeng tawaging Reverend? Di ba? Okay, tuloy. Actually, mga kagimat, nung unang panahon, sa panahon pa sa mga Biblia, the way he talk, para siyang feeling niya siya yung mataas, si Wendell. Feeling niya siya yung may mas nakakalamang ng kaalaman. Parang feeling niya hindi tayo nagbabasa ng Biblia. Diyan siya nakakamali kasi masyado nagpre-presume kasi siya. Huwag masyado mag-presume, Mr. Wendell. Kasi diyan ka magkakamali. Actually, nung unang panahon pa sa
based sa Bible, hindi talaga tinatawag ang mga propeta, yung mga apostoles ng mga reverend. Kasi nung time na yun, hindi pa ginamit ang word na reverend. Ipakita ko yung explanation ko dito para maintindihan mo. At least meron kang dagdag kaalaman galing sa akin. Kasi kahit saan mo pa hanapin sa Biblia, wala talagang ganyan. Kasi wala pa yan nung unang panahon. Wala pang reverend. Hindi pa yan tinatawag na official tawag na reverend. Base sa ating research mga kaagimat, the earliest known use of the word reverend is in the Middle English period 1150 to 1500s AD mga kaagimat. Yan na taon na mga kaagimat. Tapos ang earliest na evidence naman na nagamit talaga from 1389 AD. So sobrang tagal na nito mga kaagimat, pero ang basihan is wala siya sa Bible yung reverend kasi 1389 na siya nagsimulang ginamit mga kaagimat. So kahit saan mo pa hanapin sa Biblia na mga propeta noon, hindi tinatawag na reverend, or ini apostles, hindi sila tinatawag na reverend talaga kasi wala pang reverend nung unang panahon, hindi pa yan ginamit. At least meron kang natutunan sa akin. Probably hindi mo yan alam. Base sa explanation, sinasabi niya mga kaagimat na magpakita daw ako ng proof na galit si Darwin sa albularyo. Kung di niya pinapansin, bakit sinabi niyang galit si Father sa albularyo? Siguro hindi niya nakita sa social media or hindi siya masyadong updated sa edad niya. Baka busy siya na maraming binabash si Darwin ng mga albularyo. So, sa kanya, normal lang yan. Pero sa ibang tao, the way kasi, yung sinasabi niya, siguro hindi siya masyadong nakaka-offend. Pero the way he speak, nakaka-offend yun sa ibang tao. Kung ang Katolik titirahin mo, siyempre, masasaktan din ang mga pare. Diba? Kung sabihin mo demonic ang Katoliko, yung pare demonic, ganyan. Siyempre, maano din sila. So nakaka-offend ang mga ganyan. So I think dapat kayo mga pare mag-training kayo, mag-attend kayo ng mga seminars paano nyo i-handle ang ibang mga paniniwala. Hindi lang yung sarili lang ninyong iniisip ninyo, para naman ang yung mga membro hindi aalis. Kaya isa din yan sa mga reason kung bakit maraming mga Catholic na umaalis, nagpupunta ng mga evangelical or mga born again Christian kasi hindi nila gusto ang style ng Katoliko. Tapos about kay Darwin, research na lang siya, assignment niya yan, maghanap siya kasi marami namang video niya tungkol dyan. Siya na maghanap. Video clip daw ko about sa galit na napakarami. Assignment niya yan kasi para naman maano yung ma-enhance niya yung skills sa social media. Mga kaagimat, meron pa isa nakakatawa na statement niya. Ipakita natin. Dahil alam ng demonyo na sa pamamagitan lang ng kapangyarihan ng simbahan, sila'y mapalayas. Pero kung sila'y lalapit sa albularyo muli, galing sila sa Ministry of Liberation, Office of Exorcism, pagkatapos lalapit doon sa albularyo, meron ng mga kaso na paglapit nila sa albularyo, namatay ang mga biktima. So sabi niya mga kaagimat, kung galing daw sa church, nananakot siya. Sabi niya mga kaagimat, galing daw sa church sa Catholic, tapos after niya nagpagamot doon, tapos mag-transfer sa albularyo, ang mangyari daw, mamatay daw ang pasyente. How true is that? Napakarami sa mga vlogger ngayon sa Facebook, dito sa YouTube, na maraming nagpapagamot sa mga pare na hindi nagamot ng pare. Hindi na kaya ng mga pare, pumupunta na albularyo, doon pa gumaling. At
wala akong nakita na namatay. Sana namatay na yung lahat ng ginamot ng albularyo. In fact, mas marami pang napagaling ang mga albularyo kumpara sa mga pari. Yung pari, base sa details, I think meron silang record dyan, ilang case ba ng exorcism ang napagaling nila. Yung mga albularyo, makita natin online, yung mga vlogger, hindi kasama yung hindi vlogger. Yung mga vlogger lang. Everyday, minsan nanggagamot sila. Yun lang trabaho nila. Yun nanggagamot sila. Umaabot ng mga 20, 30 katao isang araw. Araw-araw yan. Misa 5, 10, mga ganyan. Yung mga vlogger. Makita pa natin, maraming mga tao, may mga sakit sa labas ng bahay lang, naghihintay hanggang gabi. Gamot sila simula umaga. O kung totoo yung sinasabi niya, namatay na sana yun lahat. Isa naman kasinungalingan. Ito ni si Wendell, parang sinungaling to na pare. Na yung totoo, yung pakita natin to ano yung totoo. Thumbnails mo pa lang hindi na nga totoo Kung totoo yung sinasabi mo, patay na sana yung mga pasyente ng albularyo. So meron pa siya sinabi dito mga kaagimat na isa pa statement niya na hindi daw pinalayas ng albularyo ang masamang espiritu sa katawan ng pasyente, kundi dinagdagan pa ng mga masamang espiritu at mag-iba daw ng style or anyo. Sinungaling, hindi naman yan totoo. Pinalayas ng albularyo ang pumasok sa katawan, kundi dinagdagan para mananatiling kalma at para magpanggap na gumaling na. Pero mag-iba ang anyo sa atake niyan. Tandaan. Sobrang dami ng ginamot ng mga albularyo dyan. Sana nag-iba, ano na yung iba, nabalyo na yun. O sabi niya, naging drug dealer daw. O mag-iba daw ang ano. Kahit hindi naman naggaling sa albularyo, yung mga nagda-drugs naman, kahit membro nga ng Katoliko, meron ngang nagda-drugs, magnanakaw, pumupunta ng simbahan. Kahit sa hindi pa pumupunta sa albularyo, meron naman talagang nagda-drugs, nagde-dealer ng drugs. Hindi man kailan nakakita ng albularyo, hindi pa nakamit, hindi pa nagamot. Nagda-drugs na nga yan sila. So hindi ibig sabihin na galing sa albularyo. Ibang style. Dinagdagan, mayroon ka bang proof na ganyan? Wala naman. Kaya pananakot nyo lang yan, or issue nyo lang yan para i-down yung mga albularyo. Huwag sana ganyan. Hindi maganda kasi ang Diyos, hindi siya masaya kung lahat tayo magsisiraan. Hindi naman yan turo ni Kristo. Turo ni Kristo is magmamahalan. Hindi yan totoo yung sinasabi, thumbnails mo pa lang. Hindi na totoo. Kung totoo yan, edi masyado ang mga albularyo, sobrang dami na sila ginamot, gumaling nga, normal na pag-iisip. Kahit maraming na interview, mga vlogger dyan, after nila ginamot, binalikan pa nila, in-interview nila, magaling na, okay na, wala nang gumagambala na yung mabuting tao. Depende na yun sa tao na choice niya yan kung may masama siya o hindi. Kahit nasa simbahan, marami naman din hindi mabubuti dyan. So choice na yun ng tao. Hindi ibig sabihin pumunta na albularyo, may iba yung estilo nila. Tapos hindi inalis, dinagdagan pa. Di sana kumbulsyon na yun ang mangyari sa kanya kasi dinagdagan. Di ba? Meron pa siya isang statement dito mga kagimat. Yun daw mga Katoliko, membro nila sa simbahang Katoliko, pumupunta sa albularyo. Kulang daw sa mga kaalaman. Yung mga Katoliko na pumupunta sa inyo sa mga albularyo, kulang yon ng kaalaman. Kaya nga, so kung totoo yung sinasabi mo, pare ka, hindi pala magaling kayo mag-provide ng mga information sa inyong mga membro. Dapat yung mga membro nyo, kasalanan nyo yan. Kasi pumunta pa sila sa iba kung masama pala yan. Ang totoo niyan kasi, Wendell, marami kasi talagang instances na hindi talaga nagamot ng pare.
hindi mo masisisi yung mga membro ng church ninyo na pumunta sa albularyo kasi gusto nilang gumaling. Huwag nyo sana silang i-down at takutin na maimperno, mamatay sila, mabaliw, ano po mang pananakot na ginagawa ninyo. Hindi naman totoo kasi kung totoo yan, marami na sa ibang bansa, hindi yan mga Katolik, hindi yan mga Christian. Pa-practice pa ng yoga, hindi man na-possess lahat. Dito sa atin, sa Pilipinas, hindi na-practice ng yoga, na-possess. So, wag mo sanang palagi kayo ng practice lang kayo sa Catholic na magdasal, mag-preach ka about Jesus, about wag ka manira, palagi maninira sa iba. Ganyan lang para umahalan tayong lahat, walang siraan. Kasi yan ang turo ni Kristo. 'Di ba? Katapos yung paniniwala mo, akala mo tama yan sa inyo. Para sa iba naman, sa mga born again, sa ibang mali yan sa inyo, sa ibang religion, sa Hindu, mali yan sa inyo, sa kanila lang tama. Yung iba namang churches dito sa Pilipinas, sa mga Christian, mali yan sa inyo, sa kanila lang tama. Yung iba naman church, mali, yun yung tama. Kung ano yung church na circle nila, sila yung tama at yung iba mali. So, hindi natin alam kung sino talagang yung tama dito. Pero yung Diyos, alam niya kung sino. Tapos, hindi tayo nagkaintindihan, pero ang Diyos naintindihan niya tayo. Kaya wag ka sanang manira ng kapwa mo. At patuloy lang sa pagdasal kung ano mang paniniwala mo kasi magkita-kita tayong lahat sa finish line. At ang malay mo, baka kami mga sinasabi mo sa demonyo, kami nasa langit. Kasi mabubuti kaming tao, walang inaapakan, at nagdarasal kami sa tunay na Diyos sa aming paniniwala. So, mga kagimat, meron bang part 2 nito? Hintayin ko. Marami pong salamat sa inyong panunood.